Ako po ay natutuwa dahil marami pong mga comments dun sa mga inilagay ko. Ang pinaka natuwa akong comment, yung mga talagang, yung nagtatanong halata mong alam niya yung tinatanong niya and willing akong sumagot pag ganun po. At ito po yung isa, may nag-comment po, sabi niya, kanya, wala pa pong laman ang impyerno. Liliwanagin ko po, may laman na po ang Hades at saka Tartarus, sapagkat yan dalawang yan ay kinalalagyan ng Hades, kinalalagyan po yan ng mga namamatay na unsaved. Tapos, ito pong Tartarus, kinalalagyan ng mga fallen angels. So, baka ang ibig mong sabihin, wala pang laman ang Gehenna, yung sinasalin na lake of fire. Tandaan mo, kapag sinabi kasing hell, sa wikang Grego, tatlo pong ibig sabihin niyan. While sa ating, sa wika natin, sa English, isa lang po talagang salin, hell. So, yan po minsan ang problema. So, tama po kayo. Wala pa pong laman si Gehenna. Sapagkat si Gehenna, magkakaroon lang siya ng laman pag naitapon na roon yung Antichrist. At saka yung bulaang propeta, yung false prophet. Yan po talaga ang mangyayari in the near future. Paano yan? Hindi pa dumarating ang Antichrist. Anytime po, darating na po siya. Tandaan po, bantayan po natin yung gulo ngayon sapagkat pwedeng hudyat na po yan ng rapture. Yung gulong yan na nangyayari. Ito po kasi ang mangyayari. Magkakagulo ang lahat ng bansa, pero may darating na isang karismatikong tao. Very charismatic siya. Magiging popular na popular siya. Alam niyo po ba kung bakit? Masyado siyang sisikat, masyado siyang tatanyag. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nakalagay po sa aklat ng Tesalonica, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Talaga naman po. Madadaig niya ang The Beatles, madadaig niya si Taylor Swift, madadaig niya si Elvis. Pag samasamahin mo man ang kasikatan ng mga yan, walang binatbat, wala pa sa 1/4 ng kasikatan ng Antichrist. Believe me. Pero praise God, hindi na po natin maaabutan ng Antichrist sapagkat irarapture na po tayo dito. Yang Antichrist na yan, magro-rule for 7 years. First 3.5 years, malilin lang niya ang mundo. Karismatiko po siya, appealing, magaling magsalita. Taglay nga niya ang kapangyarihan ni Satanas. And then, right after that, yung second 3.5 years, since siya po ay katulong sa pagpapatayo ng third temple ng mga Hudyo, akala ng mga Hudyo during that time, ito na ang ating Mesaya, ito na ang ating tagapagligtas. Hindi nila alam Antichrist yun. Pero ipapakita na, kasi alam niyo kung ba't nasabi pala yun ng mga Hudyo, excuse me. Kasi pinayagan niya ang third temple, first 3.5 years. Pero magugulat ang mga Hudyong yan pagdating ng panahon kasi ipapatigil niya yung sacrifices. And then, sasabihin niya, tigil yan, pas papanik siya nung sa pinakarurok ng templo, sasabihin niya, I am God. Ako ang Diyos. O, yun ang kalapastangan ng walang pangalawa. Pasok na puro ng Great Tribulation. Pasok na po ang Great Tribulation doon. Yun po yung pinakamahirap na parte ng mundo. Lahat ng delubyo, lahat ng hindi pa naranasan ng mundo, mararanasan po doon. 3.5 years, last 3.5 years. Tandaan po kasi ninyo, yung Great Tribulation na yan, or should I say, lahat ng tribulation, lahat ng 7 taon na yan, tinatawag po natin yan na 70 weeks of Daniel. Amen? Ito po yung tinatawag na orasan ng mga Hudyo. Sa mga Hudyo po yan. Okay, yan po ang kanilang orasan. Ba't ako tinawag ko siyang orasan? Kasi orasan yan, 7 taon, right after the 7 years, sa second coming, darating si Jesus, tatalunin niya ang Antikristo, at doon sila tatanggap kay Jesus as their Lord and Savior. Sasabihin nila kay Jesus, ikaw pala ang pinakamakapangyarihang Diyos. Ikaw pala ang Diyos. You are the Almighty God and yet we rejected you. Then yayakapin nila si Jesus. So, nakalagay po kasi yan sa Biblia, sa Bible. Nakaprophesy, mangyayari po yun. So, tapos na po ang karir ng Antikristo. Doon po niya itatapon si Antikristo sa Gehenna. Ayun. So, Gehenna, ang unang mga tao dyan, si Antichrist, saka yung false prophet. Masusundan pa po yan kasi eventually dyan din po itatapon lahat ng mga unbelievers. So, sa ngayon po importante, bakante pa ang Gehenna. So, subscribe na po kayo dito, share the video, para po marami pong makaalam nito. Thank you, and Jesus truly loves us all.